Recuerdos de Patay. Yan po ang tawag sa mga litratong nagsisilbing alaala ng mga huling sandali kapiling ang mga yumao nating mahal sa buhay. At alam niyo bang meron ito ang ilan nating mga bayani na nagbuwis ang kanilang buhay para sa bayan? Nakatutok si Deo Bugawisan. Makasaysayang sandali ang pagkamatay ng ating mga bayani. Pero gaano man kahabang pagsasalaysay sa mga libro, may mga kwentong na ilalarawan lamang sa tulong ng mga litrato. Gaya ng pangungulila sa mukha ng asawa ni General Emilio Jacinto, ang kapanglawan ng pagkamatay ni General Miguel Malvar at ang pagmamahal ng daan-daang taon na kinluksa sa pagpanaw ni Teodora Alonso. Pero alam niyo ba na hindi lang sila ang may ganitong mga litrato? Recuerdos de Patay ang tawag sa mga larawang ito. Nagsisilbing alaala ng kaanak at kaibigan kapiling ang labi ng mga yumaong mahal nila sa buhay. Bagay yan ang pag-preserve ng alaala ng yumao na hanggang kamatayan kasama nila. Parang memento. Ika-18 siglo nang nauso ang Recuerdos de Patay sa Europa at Amerika, pero mahigit 5 dekada pa ang dumaan bago ito nakarating sa Pilipinas. Nang dumating ang photography sa Philippines, syempre naging mas accessible ang ng larawan ng patay. Ayon sa mga eksperto, agad daw itong pumatok, lalo na sa mga taga-Maynila, mayaman man o maralita. Like, very modest ang familia. They invest on photography to capture the image of their loved ones for the last time. Pero dahil may kamahalan ng pagkuha ng larawan, Ang average na kinikita ng ordinaryong Pilipino noon wala pang piso isang araw. Isip bakit may gagastusin yung piso mo, ibili mo na lang ng pagkain, ng bigas. sa pag-usad ng panahon, sa kabila ng pagpasok ng makabagong teknolohiya, may mga gawi at gawaing nananatili. Nagbago man ang forma ang paraan ng pag-alala sa ating mga yumao, buhay na buhay pa rin ang pagnanais ng marami na huwag makalimot hanggang sa kahuli-huli ang sandali. Deo Bugawisan, Nakatutok 24 Oras.